Kasi actually pinag-usapan nga namin ni Chantel kanina, parang medyo eagles yung lineup ng RSG pagdating ng late game kasi yung heroes nila hindi talaga equipped to deal with the heroes of Smart Omega. Kumbaga tease pogi lang din talaga. And very very iconic sa characteristic ng Smart Omega, yung kanilang Omega timers, yung paghihintay ng late game. And ang na-appreciate ko is again, yung hindi nawawalang hindi nawawalang tapang ng Smart Omega na lagi talaga silang hahanap ng clash and nade-delay yung pagtitik ng RSG ng objective, nade-delay din yung game and umaabot sa point na ayun na, Omega timers na. Oh, tsaka dahil din sa space na binibigay or pagsusun ni Ryota dito sa mga players or sa mga teammates niya, ang nangyayari is, nagiging madali para dito kay Andorio and the rest na mamili kung sinong tatargetin. Ayun yung suwabe na nadasyan lang, natamaan pa si Irad kanina. Sinungkit yung Ling no? So it's all about timings dito para sa Smart Omega at saka targeting kung sino yung magmamatter dun sa moment na yun dahil nga sa space ni Ryota. And alam mo, this was effective in game number 1. And now that they are in game